Mga boss, sino sa tingin nyo ang totoong may malasakit sa bansa? Representative Sandro ng Ilocos or Mayor Baste Duterte ng Davao City? Kung tingnan natin mga boss sa history ay di mananalo ang si Sandro. Dahil talagang nakita na natin kung ano ang ginawa ni Baste bilang mayor ng Davao City. Talagang improvement ang Davao City mga boss. So pilit nilang tinutugis na mayroon daw mga ghost project sa Davao City mula kay Pulong. Pero hindi nila ito napatunayan mga boss. Bagkos mas maraming ghost project sa lugar nito sa Ilocos mga boss kay Sandro Marcos na alam naman natin na mayroong nagkaroon ng malaking budget dito sa kanyang probinsya mga boss. Alam naman natin dahil hawak nila ngayon ang kongreso. So malaking budget versus maliit na budget doon sa Davao City mga boss. At talagang pilit nilang pinupunteriya ang Davao City. Pero kung tingnan, mas maganda ang Davao City mga boss kaysa punta kayo ng Ilocos. So mayroong mga footage na naglabas, lalo lang ngayon sa mga bagong vlogs na kung gaano hindi pa tapos ang mga proyekto ng mga flood control, substandard yung mga gawa doon sa Ilocos mga boss. So yun ang katotohanan. Pero pilit nilang inililihis na wala naman silang mapatunayan sa Davao City. Parehong ito, matikas to, may kamay na bakal si Baste na kanyang pamamahala bilang mayor ng Davao City. Ganun talaga siguro ang trademark pag ikaw ay Duterte. Pero ito, representative ng Ilocos, yun nga mga boss, in papers lang yata okay yung kanyang mga proyekto, pero yung katotohanan ay marami yung mga proyektong hindi pa natatapos at nasimulan lang, pero in papers makatapos na mga boss doon sa kanyang baluarte sa Ilocos. So parehong generation noon ay magkakampi, ngayon ay matinik na magkalaban at sa tingin ko ay mahirap nang maibalik ang nabasag ng samahan at pagkakaibigan dahil sa masakit ang kanilang ginawa sa mga Duterte. Yan ay kagawan ng mga Marcos administration ngayon mga boss. Pinakamasakit nung dalhin ang kanilang ama sa dahig doon sa ICC at sampahan ng samot-saring kaso ang kanyang kapatid si BP at tugisin ang lalo na si Pulong na sinasabing walang mga magandang proyekto sa kanyang pamumuno sa Davao City. So nagkaroon na ang lamat ang dalawang ito. So mahirap nang maibalik. Tingin ko ay ito na yung second version ng yung nakaraang Marcos versus Aquino. So ito ay Marcos versus Duterte na ngayon mga boss. So saan kaya maghahantong ang lahat ng ito mga boss dahil Marcos ang nasa kapangyarihan ngayon. Pero alam natin na hindi pang habang buhay yan. Iikot ang mundo at kung ang Duterte naman ay makabalik sa pinakamataas na posisyon ay siguradong babalikan nito ang mga Marcoses na siyang dahilan ng pagdala sa kanilang ama doon sa dahig. So parehong generation at sinasabing parehong susunod na mamumuno sa ating bansa dahil alam naman natin yung kanyang lolo at yung kanyang ama ay presidente at presidente din yung ama niya si FPRRD. So parehong may future. So kayo nang humusga mga boss kung sino ang pagkakatiwalaan nyo sa kanilang dalawa dahil nakikita na natin na pare-pareho kung ano ang kanilang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. Kayo na humusga mga boss.